magsimula, meron po akong nais basahin sa ating lahat at naway tumanim po ito sa ating puso't isipan. Sabi po sa Psalms 100, verse 1 and 2, "Shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him singing with joy." Sabi po dito, all the earth. Ibig sabihin, habang nagdaraos po tayo ng service dito, hindi lang po tayo ang nagdaraos ng service. Lahat po tayo na nananampalataya sa Diyos ay nagdaraos ng service. Kaya makiisa po tayo. Makiisa po tayo. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay tumayo at makiisa tayo sa buong mundo na nagdaraos ng service para sa ating Diyos. Sige po, let's clap our hands. Yes, Lord, kami po ay nakikiisa. Kami po ay nakikiisa. Yes, Lord, with all our heart, kami po ay nakikiisa. Come on, church. You surrounded me with songs of praise. You have brought me to this place where your love and grace move within my life. Now your message is my life. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing all around the world. Let the praise begin. Oh, praises all around the world. Let the praise begin. Thank you, Lord. I am planted here by the water's end. I am living for the King. I have found my peace in the house of God. This is where I'm meant to be. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. Come on, church. All around the world, let the praise begin. Oh, praises. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Oh, praises. All around the world, let the praise begin. Kami po ay nakikiisa, Lord God. I am planted here by the water's end. We are living for the King. Yes, Lord. I have found my peace in the house of God. This is where I'm meant to be. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. Come on, church. All around the world, let the praise begin. Oh, praises. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Oh, praises. All around the world, let the praise begin. Yes, Lord. Kami po ay nagsisimula pa lamang, Lord. We will offer everything to you, Panginoon. Oh, you are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising, no, we won't stop. Giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever. Lord over all, there's nobody like you, no one beside you. To
you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Praises and glory to you, O Lord. Boundless love, light before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all you got, creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever. Lord over all, there's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Let's clap our hands for the Lord. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love for everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love for everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. And Lord God, kami rin po ay nakikiisa in giving you all the adoration that you deserve, Lord God. You are so wonderful. You are so beautiful. Lord, wala na kaming ibang hahanapin pa. It's all in you, Lord God. It's all in you, aming Panginoon. You are so beautiful. There is none that compares to you. Who can take my brokenness and make something new? Only you. Let's adore Jesus. You are so beautiful. There is none that compares to you. Who can take my brokenness
Philippians 2:20. It is not I who live, but Christ lives in me. So let God overtake us. Who compares to me? Who set the stars in their place? You who calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth, is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus.
Jesus, your name is beautiful. When we say Jesus, nandun na lahat. There's victory, there's healing, there's provision, there's power. Jesus is love. Jesus is magnificent. Jesus is life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Can we sing, mga kapatid, one more time? Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted one. Jesus, you have the power alone. You lift the lonely one. Jesus. Thank you for giving us life, Jesus. Thank you for giving us this wonderful name na natatawag namin, Panginoon, sa araw-araw. Thank you for giving us this wonderful name na siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan at buhay. Thank you for this gift, giving us this wonderful name na nag-i-equip sa amin para magawa ang lahat ng bagay. Thank you, Lord God, for equipping us, giving us this name to give us everything that we need, Lord God. Can we call the name of Jesus right now, mga kapatid? Jesus, Jesus, we call your holy name. Jesus, we call your magnificent name. Jesus, we adore you. Jesus, we magnify you. And Jesus, we thank you. We thank you, Jesus. This is our prayer. Amen and amen. Clap your hands, clap your hands, clap your hands. Here we go. This is the day you made, so I'll rejoice and be glad. Rejoice and be glad in it. Hey! And this is where I believe that you are more than enough for me. Hey! You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. Come on, we sing. The joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord is my. Pakisabi naman po sa katabi nyo, ang ganda-ganda mo ngayong umaga. You are glowing in the love of the Lord. Ayan. Tinato, pakisabi po, pakitaas yung kanang paa pag tinawag ko yung pangalan. Joke lang po. Tayo lang po. Welcome po kay Janiel Mendoza. Ayan, welcome po. And ganun din po kay Manuel Mendoza. Welcome po sa ating church. Ngayon po ay kayo ay bisita, pero sa susunod po yung pagbalik, kayo po ay aming kapamilya na. Ayan. Maraming salamat po. Ayan, dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po nung Thursday, no, dun sa preaching, kapag
kapag may testimony, meaning may nangyari, may ginawa ang Lord sa buhay natin. Ayan. So ngayong umaga po, magkukwento po ako. Siguro mga 2 hours lang naman po to. Joke lang. Ayan. So, as you all know po, no, this year po, medyo pabalik-balik yung husband ko sa hospital. So, and then recently po, nagkaroon po siya ng, he undergo an operation po called RFA. Ayan. So, medyo malaki po yung gastos, pero praise God kasi po, nag-provide po ang Lord dun sa hospital bill namin. Pero bago po yung operation, meron pong mga kailangan. May pre-op na mga kailangan, pre-operation po, and then syempre po during and then after. Ayun. So lahat po ng yun, no, medyo nag-worry ako kasi po yung schedule ng operation niya, PDP po. Pag sa mga nagtatrabaho po, alam nyo yun, yung PDP, Pecha de Peligro. Ayan. So medyo malapit na po siya sa sahod, so medyo alam nyo po yung budget, medyo tight na. Ayan. So may tatlo po akong dinala sa paanan ng Lord kasi nagwo-worry po ako eh. Una po, yung kailangan niya bago operation, may mga bagay po siyang kailangan sa katawan, and then during, ganyan, and after. Number 1 po, mga 2 days po or 3 days bago ng operation niya. Kasi sabi ko sa Lord, medyo tight yung budget namin. Sabi ko, saan ko kaya kukunin to, Lord, ganyan. Pero I know and I trust in you na magpro-provide ka. So 1 po, 2 to 3 days before po ng operation, kailangan po kasi namin ng stocking. Medyo pricey po yung stocking niya. May nag-chat po sa akin, sabi niya, may budget ka pa? Hindi po ako nag-reply kasi po, I'm ashamed na magsabi na wala. And then, nag-chat po ulit siya, sabi niya, check mo yung bank mo, may sinend ako. Problem number 1, solve. Problem number 2 po, paano kami pupunta ng hospital? Bawal po siya mag-drive. May nag-chat po ulit, gabi po bago ng operation. Sabi nila, hahatid namin kayo sa hospital. Problem number 2, solve. Problem number 3 po, after po ng operation, may mga gamot pong bibilhin. So PDP nga po, di ba? Pecha de Peligro. May nag-chat po ulit sa akin. Sabi niya, ate, check your bank. I sent you something for Kuya Itcha's medicine. Problem number 3 po, solve! Hindi lang po yun. Hindi lang po doon natapos ang Lord, no? During the operation po, ang dami pong nag-chat sa akin na, ate, gusto mo samahan kita dyan. Ate, kailangan mo ng kasama. B, gusto mo ng kasama. Alam niyo po yun, no? Hindi po natapos dun sa 3 problema ko, yung sinolve ng Lord, kundi po, nag-provide pa siya ng mga tao to show us love and compassion during the operation. Kasi hindi po madali na yung asawa mo nasa loob ng operation, ikaw nasa labas. Kasi po nakakapraning po yun, no? Pero still, dahil po sa mga kapatiran natin, and sila po yung ginamit ng Lord para po ma-comfort kami during those times. And during those times din po, ni-remind po ako ng Lord, no, na hindi lang yung mga needs natin yung minimit ng Lord during sa mga panahon na kailangan natin siya, kundi much more than that. So, and today as we give, let's remember that the God who met my needs, yung Lord na nagbigay ng mga pangangailangan namin during our difficult time, is the same God who sees your situation right now, and He is faithful. He is generous, and He will never let His children go without they truly need. Ayan. I encourage everyone po to give our tithes and offering. To the Lord.
Lord, thank you for being our provider, Panginoon. Thank you for meeting our needs, Panginoon. And thank you na hindi lang dun sa mga kailangan namin ikaw nandyan, kundi, Panginoon, sinosobrahan mo pa, Lord God. Lord, everything that we have comes from you, Panginoon, at maraming salamat because you are faithful, because you are generous, Lord God. And Lord, today as we give our tithes and offering, Panginoon, we trusting you, Lord God, na hindi mo kami pababayaan, na we have give you, Lord God, with a thankful heart, Panginoon. And we are trusting you, Lord God, na ngayong linggong to at sa mga susunod, Panginoon, ay you will still meet our needs, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy ka, Lord God, na nagiging mabuti kahit minsan hindi kami faithful, Lord God. Lord, bless this tithes and offering, Panginoon. May this further your kingdom here on earth, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Let your breakthrough flow sa lugar na ito at sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Hayaan mo na sa umagang ito, maranasan namin yung miracle sa buhay na nais mo para sa amin, Panginoon. Because you are the river of God. You are the river, Panginoon. You are the river of life, Panginoon. To you, ibinibigay namin, O God, Lord, ang aming mga buhay, O God, Lord. For you are the one who will refresh us, O God. You are the one who will equip us, O God, Lord, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong mga pangako, O God, Lord. At as we hear your word, Panginoon, we will be instructed and we will obey. We will follow, O God, Lord, because this is the key, Lord, sa aming mga buhay, ang susi para kami ay magtagumpay is to honor you and to put you first in our lives, Panginoon. Salamat because everything will be added unto us as we honor you, as we obey you, as we put you, as we honor you in our lives. Salamat, Panginoon. Let there be an overflowing of joy in this place, O God, Lord. Hayaan mo na yung salita ang patuloy na mamutawi sa aking labi, Panginoon. Ang salita mo lamang, Lord, ang mag-penetrate sa puso at isipan ng iyong mga anak sa umagang ito. Hayaan mo, Lord, na ikaw lamang po ang patuloy na maitaas at madakila sa aming kalagitnaan. To you all the glory, to you all the honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Ayan. Praise God. Good morning po sa bawat isa. Ayan. Good morning and salamat sa Lord dahil muli po ay nagkasama-sama tayo, no? Sabi ko parang nanibago ko. Parang ilang buwan din po pala akong hindi nakaakyat dito sa pulpit na ito and even dun sa baba, no, every midweek dahil sa mga pangyayari. And praise God kasi niloob po muli niya na tayo po ay magkita-kita, magamit po ako para maghayag ng kanyang salita sa lugar na to. And today, I just want to thank everyone po for the pastor's appreciation, no, na natanggap namin noong mga nakaraang linggo. And salamat po dahil bilang mga pastor nyo ay nagpapasalamat din kami dahil kayo po ay katuwang namin, no, sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Nagagawa lamang po namin ito dahil
sa ating pagtutulungan din. Amen? And we also appreciate everyone po. Ina-appreciate din po namin kayo dahil alam namin na patuloy nyo kaming ipinapanalangin. Amen? Napakahalaga po na andun po kasama namin kayo na nananalangin para magawa namin ang pinapagawa ng Panginoon. Thank you for all the efforts ng ating mga nanay, tatay, mga kabataan sa simbahang ito, and your hard work will be greatly rewarded. Yan. May reward po ang Panginoon sa bawat isa na nagpapakapagal sa kanyang gawain. And also, once again, para po sa ating mga bisita, meron po ba ditong first timer? Ayan, praise God. Welcome po kayo. Ngayon po, kayo po ay aming bisita, pero next week, sa muli niyong pagbabalik, kayo po ay aming kapamilya na. Welcome po sa CCOF family. And we are encouraging everyone, no, yung mga, yan, kagaya nyo po, na bago pa lamang po sa simbahang ito, ay wag po kayong aalis right after the service, kasi magkakaroon po tayo ng kaunting eating fellowship. At syempre, hindi lamang eating fellowship, and magkakaroon po tayo na maikling discussion about sa matututunan po natin sa umagang ito, yung mga learnings, and kaya wala po munang uuwi. Alam naman ng bawat isa sa atin, no, na meron po tayong faith group discussion after the service. So, ayan, praise God. Sabihin mo nga sa katabi mo, I am blessed to see you today. Sabihin mo sa katabi mo. Ayan. So, praise God, no? This morning ay the last Sunday of the month. Grabe! Kung alam nyo lang po na ako ay nalito last week, akala ko ako yung mag-share last week, pero pang last week po pala ako. This is the last Sunday of the month of October, which means, no, mga kapatid, na nagpapatunay lang na matatapos na ang taong 2025. Na-imagine nyo yun, ang bilis po, no? Grabe, ang bilis ng mga pangyayari. Ilang buwan na lang, 2026 na. So, madadagdagan na ang aming mga edad, ating mga edad, no? Ganun pa man, we thank God, no? Sa kanyang continually na pag-i-equip sa bawat isa sa atin, no? Through His Word, ayan po yung series natin, no? Na equip. So, for the whole month, ang pinag-aaralan po natin ay yung equipping ng Panginoon sa bawat isa sa atin, no? Kung saan nakita natin that when we receive Christ, no, nung tinanggap po natin ang Panginoon sa ating mga buhay, andun po yung equipping niya sa atin, no? God equipped us and prepared us for the battle, for us to defend our faith. Yan, yung mga pananampalataya na ating pinaniniwalaan. Next is, we are reminded to also be prepared, be equipped as we are waiting for the Lord. Ayan, yung mga panahon na to, ito po ay panahon ng pag-aantay na lamang natin sa muling pagbabalik ng Panginoon. No? Kagaya po nung mga wise virgins, no, na naghanda, no, naghanda po sila at nakapasok po sila kasama ng groom. And that's why, once again, no, noong nakaraang linggo po, we are reminded how to be equipped, how to equip ourselves, no, by establishing our quality time with the Lord. Sino po ang gumagawa ng quality time with the Lord? Amen? We have our quality time with the Lord, no? So that kaya po nating i-counter and labanan yung schemes ng mundong ito, schemes ni Satan, no? Sa pamamagitan ng kanyang salita. So mahalaga po that we have our Bible reading. So praise God, dahil alam ko naman po na we are equipped with the Word. Sa mga hindi pa po, no, napakaganda po that you always read your Bible. And gayon nga po, to wrap up this series today, we are going to talk about, ayan, anong pag-uusapan natin? Equipped to harvest. How are we going to be equipped, no? In 2 Corinthians 9:10, sabi po, for God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. Alam niyo po, no, sa verse na ito, pinapakita that God, as God supplies, no, the food, sabi po dyan, God supplies the bread to eat, no? As God supplies the food, He will also supply and multiply your resources. He will equip,
His people for good deeds. No? Nakita natin, malinaw po na sinabi na ang Panginoon ang magpapala. He will bless us not just for our own gain, hindi lamang pang sarili, kapatid, pero para tayo po ay maging pagpapala din sa iba. Kung saan yung favor ng Lord is meant to be shared. We are going to be generous, no? I-share po natin kung saan you can extend blessing through acts of kindness, no? Hindi lamang po patungkol sa financial ang pinag-uusapan dito. Kapatid, pwede po tayong tumulong, yung mga estudyante, sino mga estudyante? Ayan, yung mga estudyante pwedeng tumulong sa kanilang mga kaklase, para maunawaan nila yung kanilang mga homework, no? Because you are the one who was equipped by the Lord with wisdom. Tama ba? You can help them, pero you don't have to share yung answer, ha? Tulong lang tayo, no? Pwedeng nag-share ka ng encouragement sa iyong katrabaho, no? Na may pinagdadaanan, kahit ikaw mismo ay may sariling pinagdadaanang sitwasyon because God already equipped you with His promises. Amen? Amen, no? Na hindi po mawawala yung kanya-kanya nating pinagdadaanan, pero hindi rin mawawala ang Panginoon, hindi rin magkukulang ng supply ang Panginoon sa atin, ng kanyang mga pangako at tugon sa ating mga panalangin. And as we do this, kapatid, these are seeds na itinatanim po, no? Bagamat may mga iba sa atin, no? May mga kasamahan tayo na noon pa lang gusto na mag-quit, no? Pero kapatid, itong word ng Lord na ito para sa bawat isa sa atin, no? Ay sa mga may pinagdadaanan, no? Sa lahat, no? Sa mga kapatirang nag-sacrifice, sa mga kapatirang gusto nang sumuko, pero nagpatuloy. This is for you, kapatid, no? God knows your sacrifices. Alam po yan ng Panginoon. Yung paggising ng mga nanay natin, mga tatay natin sa umaga para manalangin, no? Yung pag-aayos natin ng problema ng ating kapwa, yung pag-aayos natin ng simbahan, yung pagod na meron ang bawat isa, no, sa pagkayod para sa needs ng family, mga breadwinner, mga nagtatrabaho para sa pamilya, taas ang kamay. Ay, ilan lang. Ayan, praise God, no, sa buhay nyo po. Yung stress ng mga estudyante sa pag-aaral ng mabuti, no? Lahat yan, mga kapatid, yung pagtulong natin sa kapwa natin, it is a seed. Ito po ay buto. Alam nyo ba that your suffering is also a seed? Your trouble is a seed, no? Your testing, your pain is a seed, kapatid. Paano ko po ito nasabi, no? Yan po yung nangyari kay Joseph. Kilala niyo po si Joseph? Ayan. Si Joseph po, ha, sa Bible, hindi yung kapitbahay. Everything that happened in his life, ito po pala ay seed, mga kapatid, no? Sa mga hindi po nakakakilala kay Joseph, yung story po niya ay mababasa nyo in Genesis 37 to 15, no? At ito rin po ang ating pinag-aaralan sa series natin sa CCOF, Pasig every Wednesday, and we do it online, mga kapatid. Kaya po, sa mga hindi po nakakaalam, every Wednesday, meron po tayong midweek service na naka-online. Ito po ang series natin is Origin, and we are talking about the life of Joseph na, no? So, Wednesday, 7 p.m. po yan. Punta lang kayo sa CCOF page, no? Si Joseph, mga kapatid, ay kinainggitan ng kanyang mga kapatid, no? Pinagtangka ang patayin, iniwan sa balon hanggang sana siya ay doon na lang mamatay, pero instead, he was sold into slavery. He was framed up sa kasong rape, no, na hindi naman niya ginawa. Siya po ay nakulong and he was forgotten. At sa lahat ng yon, mga kapatid, hindi po siya nagtampo sa ating Panginoon. No? Bagkus sa lahat po ng iyon, ang Lord ang kasama niya. Wala naman po tayo sa point na yon na naranasan ni Joseph, no? Yung mga paghihirap natin, naku, maliit na bagay lamang yon compare sa pinagdaanan ni Joseph. Pero, ito po yung nasabi niya sa isang famous verse ni Joseph, no? In Genesis 50:20, sabi po niya, "You intended to harm me, but God intended it for good
to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Kapatid, everything that happened, no, hindi man maganda yung mga bagay na naganap sa buhay niya, but because God is preparing him, hinahanda po siya. God is equipping him for the great, great harvest. 7 years of prosperity is a great harvest, kapatid, na kahit po sa panahon nila ay nagkaroon po sila ng 7 years of famine, hindi po yun naramdaman ng buong Ehipto sa pamamahala ni Joseph that time. At ganun din po sa buhay natin, mga kapatid. Bagamat may mga sufferings, may mga challenges in life na kinakaharap, may mga trials, no? Sino po ang may mga pagsubok? Ako lang. Lahat po tayo. Ayan, iba't ibang klase ng level lang, no? Huwag po tayong mahihiyang sabihin niyan, no? Pero sa kabila po nun, dahil ikaw ay nagpatuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon, nagpapatuloy na nakadepende po sa Lord, may bunga, no? At ikaw po ay aani, no? Kung saan pakikinabangan po ng maraming tao. Sabi po in John 15:5, sabi po, I am the vine and you are the branches. If you remain in me, kung mananatili ka, and I in you, ano sabi? You will bear much fruit. And apart from me, you can do nothing. And as we are connected and attached sa vine, no? Kung saan siya po ay ang ating Panginoon, anong sabi po? You will bear much fruit, kapatid. Itong simbahang ito, no, we are declaring na we will harvest, no? Na kailanman po ay hindi po makakalimutan ng mga susunod pang leader sa church na ito. That even your family, yung mga pamilya natin will enjoy it. Hindi lamang tayo lang na nandito sa simbahang ito, pero may mga pamilya tayo na hindi natin kasama, soon they will enjoy it, no? That even the next generation, mga kapatid, will experience it, no? God will provide the seed, sabi po. In fact, He is equipping us. Ini-equip tayo ng Panginoon with the skills, with the opportunity, mga kapatid, no? He is equipping us with the idea, the strategy, the wisdom, and the maturity na kailangan natin. And kapatid, He will only provide it to, kanino daw po ipoprovide ng Lord? To the farmers. No? Kanino po? Sino po ang i-equip ng Lord? The farmers. Paano yan? Di naman po ako farmer, no? IT po ako. Ayan. Mga kapatid, no? Ang mga farmers po ay yung mga nagpapatuloy. Yan, masisipag, ibig sabihin. Kaya nga, we need to be a farmer. Kaya nga, let's ask God for His anointing, the anointing of the farmer, kung saan andun po yung kasipagan, hindi humihinto sa pagtatanim, at hindi din hihinto sa pag-aani, no? Pero mahalaga po kung ano ang itinatanim. Tandaan, mahalaga kung ano ang tinatanim natin dahil ito rin po ang ating aanihin, no? Sa mga tatay po na nagtatanim, yan, nagtatanim po ba kayo ng kabutihan sa inyong mga pamilya? Amen? Amen. Ayan, no? Sa ating mga katrabaho, nagtatanim ba tayo? Sa mga nanay na ilaw ng tahanan, nagtatanim po ba tayo ng pag-ibig sa ating pamilya? Amen? Ayan, mahal natin ang ating pamilya and we are guiding our children sa right path, sa nais ng Lord para sa kanila. Nagtatanim po ba tayo ng liwanag sa kanya-kanya nating mga tahanan? Amen, no? I pray na ito po yung itinatanim natin sa mga anak. Nagtatanim po ba ang bawat isa ng paggalang sa inyong mga magulang? Obedience, pagsunod, no? Nagiging magandang halimbawa ba tayo sa tayo, no? Feeling estudyante na naman ako. Nagiging magandang halimbawa po ba kayo sa inyong mga paaralan? So, alam niyo mga kapatid, no? Bagamat busy tayo sa pagtatanim ng kanya-kanyang kabutihan, no? Ng mga bagay na yan, you don't have to worry. Hindi po tayo dapat mag-alala na, baka hindi ko na maibigay yung best ko. You don't have to worry because God is equipping you. Sabi po niya sa salita niya, He will provide bread, He will provide the work, the nourishment, the strength,
the stability and the determination na kailangan natin. He will provide bread to sustain you with the work, kapatid. He will not just provide, but sabi sa word niya kanina, He will increase your resources because He is the Lord of the harvest, kapatid. At kagaya po ng isang puno, no? The trees that planted on the riverbank, kung saan yung fruit nagbubunga po every season, tayo po ay dependent sa ating Panginoon. Kung saan yung ugat po natin, your roots go down the streams, our leaves will stay clean, our leaves will not wither, will not dry, but we will be fruitful in every season of our lives. Kung tayo po ay kagaya ng puno na yon na nananatili sa streams of water sa ating Panginoon, kaya nga, we need to prepare the ground. Ano naman yung ground? Dahil sabi po ng salita ng Panginoon, the harvest is plentiful, meaning there will be a great, great harvest to come. No? Pero we need to prepare the great, great ground. Ano yon? Take note, kapatid. Prepare your mind because your mind is the ground. No? Your heart, yung mga puso po natin is the ground. Your spirit is a ground. No? Meaning, you need to become a good soil. Yung mga naririnig po ba natin na salita ng Panginoon, pumapasok po ba yan sa ating mga puso, sa great soil, no? Kung saan nagbubunga, no? At malaki po ang factor ng good harvest, ng factor ng soil sa good harvest. Sino po dito yung syempre ayaw natin yung soil na mabato, no? Kung saan ang explanation po ng Bible, hindi ko po na sa screen, no? Pero ang explanation ng Bible po sa mabatong soil in Matthew 13:20-23, sabi po dito, ang katulad ng binhing na laglag sa mabatong lupa ay taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito. No? Kaagad na masayang tinatanggap ito, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Ibig sabihin, nalaglag, tapos nalaglag uli. No? Hindi nagstay yung message. No? At sandali lamang itong nananatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok, dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. No? I pray that we are not this kind of soil or someone is like a soil na matinik. Sabi po, ang explanation, ang binhi namang nahulog sa may matinik na halamanan ay ang taong nakikinig ng mensahe, nakikinig, kagaya ngayon, nakikinig, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawalan ng puwang ang kanilang puso at sa mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. Nakita po natin mga kapatid, kaya kailangan magkaroon daw po tayo ng groundwork, no? Kung saan kagaya ng farmer, andun po na nag-cultivate ng soil para sa isang matabang lupa. And it explains in verse 23, no? Ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig, nakikinig ngayon, umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya ito ay namumunga ng sagana, no? Magtigi-100, may taga-6 na po at may tagta-30. Ibig sabihin, hindi lang 30, hindi lang 60, but 100 times ang bunga. Dahil nakinig sila, isinapuso nila, isinapamuhay po nila, no? Kaya nga po mahalaga na yung ground na pagtataniman ng seed ay tama, no? Tamang puso, tamang isip, no? Siguradong may aanihin. Amen? Amen, no? Hindi lang 30, hindi lang 60, but 100 times, kapatid. In Genesis 26 verse 12, sabi po dyan, when Isaac planted his crops that year, he harvested 100 times more grain than he planted, for the Lord blessed him. Kapatid, isa lang yung itinanim niya, no? Pero ilan po ang inani? 100 times more than what he planted, kapatid, no? And praise God, no? Ganun po
ganun po siya pinagpala ng ating Panginoon. Kung anuman ang tinanim natin, mga kapatid, aanihin po natin yan 100 times more. No? And as we are dependent sa ating Panginoon, hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa matalino ka, no? Hindi dahil sa tayo po ay nagsiserve sa ating simbahan, hindi dahil lagi tayong naandito, present sa ating church, no? The reason, kapatid, gaya ni Isaac, that he harvested a lot because God equipped him. Amen? God blessed him, no? At ganun din po sa atin, mga kapatid. He is equipping us to multiply. Sabihin mo sa katabi mo, you are equipped to bless and be a blessing, kapatid. Yan. Tayo po ay magiging pagpapala. Kaya nga po, kapag tayo po ay na-bless, ano ang dapat natin gawin? Kapag nakuha na po natin yung great harvest natin from the Lord, may it be promotion. Sino nananalangin ng promotion? Amen? May it be yung ating pinapanalangin na sasakyan, no? Kapag natanggap po natin yung mga pagpapalang yon, mga kapatid, pwedeng bahay, pwedeng healing, pwedeng favor. Yung mga bagay na pinagpe-pray po natin, sana po ay wag po nating makalimutang balikan ang ating Panginoon at magpasalamat. At wag po nating isipin na we have all of that dahil kaya natin, because of our might, no? Hindi dahil yan sa strength na meron tayo, hindi dahil tayo ay nagsiserve sa simbahan, hindi dahil tayo ay leader, hindi dahil tayo ay lagi sa church, kapatid, hindi dahil sa ginagawa mo, no? But because of the Lord, because He blessed us. Yan po yung tatandaan natin, mga kapatid, no? Kaya nga, always remember that when we get the blessing, when the Lord equip us, mga kapatid, to be blessed in every aspect, in every area, always remember, sana po maisip po natin na lagi tayong dumulog sa presensya ng ating Panginoon, because He will be the one, He is also be the one to protect, no? All those blessing from all the devourers na meron sa ating paligid, no? Nakita natin si Isaac po, he is a farmer and also a harvester, kung saan nag-aani na po siya. Ang pinapakita po dito ni Lord ay hindi lang pag-harvest ng 100 times more sa ating finances. Hindi lang sa assets na meron tayo, hindi lang sa things of this world, kapatid, but He is showing us here, no, 100 times more na pag-harvest para sa kingdom ng Panginoon, para sa maraming kaluluwa na magbabalik po sa Kanya, kapatid. Kaya nga today, as we end this series, kapatid, no, let's point out the qualities for the equipped harvesters. Sino po ang harvesters? Amen, no? For the equipped harvesters. Sabi po dito in Matthew 9:36 to 38. Sige nga po, tulungan nyo nga po ako magbasa. 1, 2, 3. When He saw the crowds, He had compassion on them because they were confused and helpless like a sheep without a shepherd. He said to His disciples, "The harvest is great, but the workers are few. So pray for the Lord, charge of the harvest, ask Him to send more workers into His fields." Kapatid, we are not just to pray for the harvest, no? Hindi lamang po yun yung pwede nating gawin, pero maaari po nating ipanalangin sa Lord yung mga harvesters, kapatid, yung mga kikilos, yung mga gagawa. So ano nga po ba yung qualities na number 1, no, bilang isang harvester? Una po, you must have a spiritual judgment. Again, in Matthew 9:6 verse 36, sabi po dito, when He saw the crowd, nung nakita niya, He has compassion on them because they were confused and helpless. Kapatid, no, the moment na nakita ng ating Panginoon yung crowd, nandun po na nakita niya yung spiritual helplessness,
Yung confusion ng mga tao na kagaya daw po ng isang sheep na walang shepherd, no? Possible nagkakagulo sila, no? Nagkakabangga-banggaan sila, hindi nila alam kung saan sila pupunta, no? Helpless sila. Sana po kapag may pinakita ang Lord sa bawat isa sa atin, no, ay hindi po tayo nakapikit kasi hindi natin makikita or hindi po tayo nagbubulag-bulagan, no? At magandang example, mga kapatid, yung Good Samaritan. Do you know the story of Good Samaritan? No, kung saan may isang taong nakahundusay, kapatid, no? Pero marami ang dumaan sa kanyang harapan, no, na dinaanan lamang siya, no? At parang hindi siya nakikita. Nawa ay hindi po tayo ganon. Let's act sa kung ano po yung inire-reveal ng Lord sa bawat isa sa atin. Yung situation po ng mga tao sa verse ano sabi? Confused and helpless. No, nalilito sila, parang hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. No? If we are seeing our workmates, kapatid, our boss, our classmates, yung mga kaibigan natin, no? Kung saan they are confused, they are helpless, no? Baka kaya ka nandun sa lugar na yon, kapatid, ay gagamitin ka ng Panginoon para sa kanila, no? You are in the position, no? Kung saan ikaw yung gagamitin ng Lord for them to be encouraged, for them to know and receive Christ as their Lord and Savior. Naniniwala po ba tayo that there is one person na ginagamit ng Lord as our destiny helper? Na? Amen? Kaya po ako nandito sa lugar na to kasi may ginamit ang Lord. Kaya po kayo nandito, may ginamit ang Lord. Kila ate and kuya, sino pong nag-invite sa inyo? Sila, sister. Ayun, praise God, no? And we are the one, no? Tayo po ang gagamitin ng Panginoon sa mga taong nangangailangan, no? Na makilala ang ating Panginoon. Kaya nga ang panalangin po ni Apostle Paul in Ephesians 1:18, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the reach of His glorious inheritance in His holy people. Sabi po, upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. No? We are all called by the Lord. Kung gaano, kasi gusto niyang maranasan natin, malaman natin kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya, no, para sa kanyang mga banal, to His holy people, sabi po dyan. Kapatid, if you have a spiritual judgment, no, you will have the ability to see beyond, no? Hindi dahil ability to see beyond. Hindi dahil nakita lang natin yung mga taong yan, no? Kakamustahin lang natin sila, no? But we must see beyond. We must see them the way God sees them, no? And ang prayer natin is, God, help us to see people the way you see them. No? Ito po yung maging panalangin natin na, Lord, kung may pangangailangan po yung kapwa ko, no, help me to bless them, no, to pray for them. Kung hindi man, no, ano po ba yung dapat kong gawin, Panginoon? Reveal it to me. Yun po yung maging panalangin natin, no? Oo, sometimes we see people, pag nakita natin sila, nakikita natin agad kung ano yung kalalagay. Ay, siya, eto malungkot to, no? Minsan ganun po, no? Nakikita natin agad, pero pag ang Lord ang nag-reveal sa atin, may mas malalim pa po palang kailangan ng ating kapwa. No? Sino po dito yung, nabalitaan niyo po yung isang kabataan, no? Si Eman, ano apelyido? Atienza, sorry, na-blackout ako, no? Anak ni Kuya Kim, no? Pinanood ko, nung nalaman ko, nabalitaan ko yon, pinanood ko yung mga TikToks niya, grabe, ang strong niya, ang lively niya, very bubbly siya, sobrang lakas niya, alam mo, umaakyat siya ng wall na nagsusway-sway siya, na gano'n. So, hindi natin nakikita na may problem dun sa tao, di ba? Kasi kung titignan lamang natin ang isang tao sa panlabas, no, we will not see talaga kung ano yung condition of the heart, no? So, pero may matindi po pala siyang pinagdadaanan, no? Meron po siyang mental situation. So talagang depressed and andun po yung anxiety sa kanya at nilamon na po, no? Na
hanggang doon na lamang mga kapatid. Kaya nga kapatid, no? Kapag po tayo lamang ang titingin, oo, makikita natin yung sitwasyon ng ating kapatid. Ito, meron siyang hindi pagkakaunawaan kay ganito. Ito may pangangailangan to. Ito sobrang happy nito. Mukhang masaya, walang stresses na nararanasan. Pero kapatid, if we are going to pray, Lord, reveal something to me and use me to this person. And surely, no, the Lord will allow us to see, no, kung ano ang kailangan nitong tao, nitong ating kapatiran. Kaya nga, let's ask God, no, to have the ability to see beyond, no? Second, andun po yung ability to be active. Kapatid, when we have the ability to see beyond, we need to be an active participant. Hindi naman ni-reveal na nga sa iyo ng Panginoon, okay, so parang baliwala. Pero we need to participate. Kasi hindi po pwede that you are present but you are not participating, kapatid. Kung saan you are not active. Kapatid, pag sinabing active, meaning may pagkilos, gumagalaw, active. No, you must be doing the groundwork. At yan po ang ginagawa ng mga nag-harvest. May groundwork. Kaya po kung titignan natin yung mga workers ng church, palagi silang busy. Kanina nandito lang, tapos andun na siya. No? Sobrang busy kasi may ginagawa, may groundwork na ginagawa. No? At andun po, no, na nagiging active, kung kapag nag-volunteer ka sa gawain ng Panginoon, you must be willing to do the groundwork, no? Lalabas ka ng maaga, no, para gawin ang pinapagawa ng Lord, mahirap man, nakakapagod man, kasi yun ang nais ng Lord, no? Yun ang pinapagawa ng Lord sa mga magsasaka. Kapag anihan na, they are doing the groundwork kung saan nagbubungkal na sila ng lupa. Kahit mainit, kahit nakakangalay, kahit hindi ka na makatayo, di ba? Kasi nakayuko yun yung mga farmers. And kapatid, no? Kapag nakakita po tayo ng tao na may pangangailangan, you must do the groundwork. Kung saan nagiging selfless na po tayo, hindi na lang yung sarili natin ang ating iniisip, bagkus we are extending our arms to them, no? At nagiging representative po tayo ng ating Panginoon sa bawat isa sa kanila. Let's do the groundwork, kapatid, no? Kung saan alagaan po natin yung mga taong nilagay ng Lord sa ating mga buhay dito sa simbahang ito, no? At hindi lamang tayo magiging active participants, but we need to be andun po yung ability to be interactive. No, hindi lang active. Iba po yung active sa interactive, meaning you are creating a dynamics. No, nagkakaroon kayo ng pagtutulungan, pagkakaisa, kung saan you are also suggesting, no? Ang prayer po natin, we will not just see beyond, kundi we will be active and interactive, no? Kung saan we suggest, we create changes, kapatid. Kagaya po ng ginagawa natin, every Sunday, after the Sunday service natin, meron po tayong faith group discussion, kung saan andun tayo, nag-active tayo, nakikipag-interact tayo sa ating mga kapatiran, no? Nakikita po yung improvements, no, sa bawat isa sa atin, no? Wag po tayong manahimik lang, no? And because we are all accountable to one another, mga kapatid, no? Kailangan nating makipagpanalinginan, mag-encourage sa bawat isa, no? And ito po ay nagiging tulong, no, sa ating mga pastor. Hindi lamang kami mga pastor po yung nag-iikot para manalangin, but everyone, no, nagkakatulungan po tayo. Nakikita natin ano ba yung needs. Kasi kapag po hindi natin ginawa yon, paghaya na lamang tayo ng iba na pupunta sa simbahan at uuwi na lamang. After that, nakalimutan na natin, ano ba yung shinare ni pastor? Ano ba yung word ng Lord sa akin ngayon, no? So mahalaga po, no, na lahat ng qualities, no, lahat na andon, nakapasok sa spiritual judgment is yung ability to see beyond, ability to be active, and ability to be interactive. Now, second quality ng isang equipped harvester, no, they have a visionary mind.
Proverbs 29:18, sabi po dyan, where there is no vision, the people perish. No? Pagpapakita po dito yung importance of vision, no? To avoid chaos. No? Nakakalungkot po na yung bansa po natin ay talagang nagkakagulo, no? Dahil sa corruption. Pero kami po sa Pasig, we are proud Pasigueños, no? Bakit kaya kami proud Pasigueños? Kasi ano po? Ayan, bukod sa tayo ay dependent sa Lord, we have a godly servant. At yan po si Mayor Vico. Ayan, pero sorry po, baka marinig ng hindi. Pero sa totoo lang, no, praise God dahil meron tayong mayor, no, na talagang andun yung kanyang masidhing na desire na talagang maging maayos ang kanyang pinaglilingkurang lugar, no? And we pray, no, na magkaroon po tayo ng mga leaders who have a vision, mga kapatid, para hindi po tayo nagkakagulo, no? Tayo bilang isang Kristiyano, we must be strategic. Hindi pwedeng may nakikita lang natin yung problema at nagre-react lang tayo, nagsasalita lang tayo na ay ganito, ganyan yung nangyayari. But andun na nag-i-interact din lamang tayo. But first, kailangan daw po muna nating isipin, no? Kung paano, no? Kung ano ba yung mga dapat nating gawin. Bukod po doon, you must have a goal. May goal tayo bilang isang Kristiyano. Kami, sa mga Kristiyano dito, sino po dito yung gumagawa ng planner? Every January, nagsusulat ng plans, di ba? Ito yung plano, magda-diet, ganyan. So, hindi po, part lang yon ng ating mga plans. Pero, we take notes of that plan. Kasi nga, plano yan, no? Andun pura na long-term yung ating mga dinidesire. Because a plan without a goal, kapatid, ay walang patutunguhan. No? Mahalaga po na meron tayong plans at ito po ay may goal. No? Sabihin na natin that you are planning na madagdagan yung faith group nyo kasi goal natin yan. Pero kung plano lamang po at wala po tayong goal, no? Or wala po tayong target na maidagdag, no? Sayang po. Di ba? Yung plano. Kaya nga nakita po ninyo yung changes nung ginawa natin that right after the service ay nag-i-stay po ang small group, no? Kung saan hindi lamang po tayo nadadagdagan sa numbers but in quality, no? Bilang isang Kristiyano. And andun po, no, na talagang nahihimay-himay pa natin, no? Yung ating pag-aaral. And it is for everyone's growth, no? Para po sa ating paglago, hindi lang para sa mga workers, but even for our attendees. Kasi, syempre, minsan lang sila nandito, bisita lang natin sila, tapos hindi pa nila talaga marireceive kung ano yung nais na iparating ng Lord sa kanila, kasi uwian na agad, so sayang lang, no? And I praise God po sa effort ng ating mga nanay, kasi nabalitaan ko po na may ginagawa silang Bible study outside of the church every Friday, no? So praise God. Ito po ay personal na effort nila, no? At ito po ay kalooban ng Panginoon. And it is an encouragement din po para sa marami sa atin, no? Na talagang to join them, no? To be a part of that planning, no? Na para madagdagan or para makakilala yung mga taong mahal nila, no, makakilala sa Lord, tanggapin ang Lord bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. At mahalaga po, no, na tayo ay may mga long-term plans, no? Huwag po tayong matakot na hindi po natin magagawa or hindi natin alam ang gagawin, di ba? Besides, ang paalala po sa atin in Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sa Lord ka aasa, no? In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Kapatid, no? Andun po yung buong pusong pagtitiwala dapat sa ating Panginoon. As you submit to Him, He will supply the resources. He will give you the wisdom, no? The understanding and the knowledge, kapatid, and also the favor. Kapag po ito ay dinidesire natin at inilalapit, idinudulog natin sa Panginoon. Kaya nga po, wag po tayong matakot na magkaroon ng visionary mind, no? Ako, dati dinesire ko lang po yun na makapag-share ako ng word
ng Lord sa aking trabaho. And madalas kong napapatotoo, it happened, kapatid, every after lunch po namin, after naming mag-take ng nap, bago bumalik sa work, we do our devotion with the whole work mates po namin. Sa office, meron po kaming sales and marketing, merong designing and arts, meron pong mga mananahe, ganyan, mga nasa likod, at lahat po sila ay kabahagi dun sa devotional na ginagawa ko. I just share my devotion. Hindi pa po ako workers ng church noon, no? Nag-desire pa lang ako. So, I pray that ang bawat isa po dito, magkaroon din sila ng desire, no? Na makapag-share ng gospel. Andun yung kanilang visionary mind na gusto ko itong kasama ko sa work, makilala din niya ang Lord, no? Hindi man, or sometimes we cannot do it, no? Parang anong dapat natin gawin? Invite natin sila sa church, no? Invite natin sila kasi wala pong imposible sa Lord. So, let's pray for that visionary mind bilang harvester. And number 3, ano pa po? There is a compassionate heart. Colossians 3:12, sabi po dyan, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, no? Kanina po, sabi dun sa verse na binasa natin, nakita ng Lord yung mga tao, andun yung compassion niya, no? Kapatid, kailangan po natin ng pusong punong-puno ng habag so that we could win souls, no? Para sa ating Panginoon. Kasi kung wala po tayong heart, kapatid, oo, you can win people, no? You can bring them to church, pero kapag walang puso, no, walang heart of a harvester, no, possible lamang po na mapabayaan po natin sila, no? Kasi pwedeng maiwan lang natin sila, no? And it happens, nangyayari po 'yan, no? Even sa atin bilang mga leaders, mga kapatid, that's why God is revealing and God is reminding us today, mga kapatid. Minsan sa umpisa, oo, mainit tayo, no? Andiyan na talagang we interact with them. Sa umpisa lang tayo nagiging magaling, pero hindi po natin napapansin, no? Hindi pala natin naaalagaan yung mga taong inilalagay ng Panginoon, no, sa pangangalaga natin, no? Hindi lang tayo lalabas, kapatid, hindi lang tayo mag-e-evangelize to bring people to church, tapos wala na. Andiyan naman sila, sister, sila na bahala, no? Sabi nga po, no, evangelism is the work of rescuing people from certain death. Reality po yung death, kapatid. Huwag kayong matakot kapag sinabi kong death, no? Pero ito ang totoo. At yung evangelism na ginagawa po natin, we are rescuing people from certain death. It is putting aside all fear and hesitance. Aalisin natin yung takot, yung ating hesitation, knowing that we cannot stand by and watch people. Hindi pwedeng nakatayo lang tayo, nakikita natin yung mga tao na yan without doing something to stop it. Ano yung stop? Yung kamatayan. Oo, yung death po, natural yan. It will happen. Pero yung sinasabi natin dito, we will going to stop it, yung spiritual death, kapatid, no? Gusto natin, andun yung puso natin, no? Sa ating mga ginagawa, dahil alam nating maaari pong mapahamak yung mga tao sa paligid natin kung wala po tayong gagawin. Sabi nga po, death is not a respecter of age, no? Hindi po siya magpapaalam, no? Kaya kahit anong edad, maaaring yun na yung last na araw niya, no? Kaya nga dapat may gagawin po tayo. Andun yung compassion natin sa mga mahal natin sa buhay na kapag hindi ko siya na-share ng salita ng Panginoon, no, kapag hindi niya tinanggap ang Panginoon bilang kanyang Diyos at tagapagligtas, anong maaaring mangyari sa kanya, no? Eternal death, kapatid. Kaya nga andun po na we should pray for a compassionate heart. Sa John chapter 4 po, kung saan si Jesus po ay nag-witness sa isang babae dun sa well, no? Yung maraming karelasyon, no? Kung saan natanggap po niya ang kapatawaran, ang kaligtasan mula sa ating Panginoon, no? Hindi po dun huminto yun, kapatid.
even the whole community was coming out to see, sino ba si Jesus? Di ba? Kasi nung pumasok siya, naipamilita niya, na nakilala niya si Jesus, ganyan. So, yung mga tao, nagsilabasan sila, sino ba si Jesus? No? Na maaari ding magligtas sa kanila. Kaya nga kapatid, let's pray for compassionate heart, na kung saan andun po yung totoong pag-ibig sa kapwa, totoong pangangalaga sa mga taong inilalagay ng Lord sa buhay natin. Kung saan yung mga taong binigay sa atin ng Lord, yung pong family natin, yung katrabaho natin, kapatiran natin, we must treasure them. Lalo na at mga dinidisciple po natin yan, we will help them to really be developed, kapatid. Kahit na minsan, nagkakamali sila, no? Minsan, nakakapagod, nakakasawa, no? Pero kapatid, may times in our lives na ganun din po tayo. Nakakapagod, nakakasawa, no? Nakakairita, no? Hindi natin napapansin, nakakaubos din po pala tayo ng patience ng mga taong nilalagay ng Lord sa ating sa pangangalaga, no? Let's have the heart that is compassionate, kapatid, no? That is full of love for other people. Amen. Amen. Ayan. Kasi kapag wala po tayo nito, no, kawawa yung mga tao sa atin. And I believe yan ang nais ng Lord na ng Panginoon. Yung mga qualities na yan para sa atin bilang harvesters so that maalagaan po natin, no? Ma-nurture po natin yung mga taong ipapadisciple ng Lord sa atin. And para po tayo, for us to have that qualities, kapatid, na bago po tayo magkaroon ng ganong qualities, before we minister to other people, sandali lang, kaka-attend ko lang ng church, mag-minister agad. Ito po yon, no? Before we minister to people, bago ka mag-minister sa ka-faith group mo, no? Bago ka mag-disciple ng yung mga anak, ng family mo, bago ka mag-share sa katrabaho mo, sa classmate mo, or even dun sa nakasalumuha mo lang na tao sa sasakyan, before you minister to other people, kapatid, we need to be ministered by the Lord. We need to be equipped, na kapatid, we need to come to Him because He will be the one to renew us. He will be the one to strengthen us. Sino po yung pumunta dito na nanghihina kanina, no? Tandaan niyo po, ang Lord ang magbibigay sa inyo ng kalakasan. He will be the one to empower us. He will be the one to wash you from the sins that you have, no? He will direct you, kapatid. Naguguluhan ka, nalilito ka, the Lord will direct you, no? It is important that every day, no, we allow God to minister to us so that we can minister to other people. So that yung pag-ibig ng Lord, yung presence ni Lord, yung maranasan po ng tao sa paligid natin. No? And bilang pagtatapos, mga kapatid, ayan, I believe that God is equipping us, no, with spiritual judgment, a visionary mind, a compassionate heart, no, for us to see beyond, to think, no, and to have a heart of harvest. Sabi nga po, no, in Matthew 9, verse 37, the harvest is great, but the workers are few. Kapatid, the harvest is already guaranteed. No? The harvesters are few. That is the reality. No? Kapatid, it is about time. Kung matagal na po tayong nagpahinga, dati ka nang naglilingkod sa Panginoon, sabi ng Lord in Deuteronomy 2:13, the Lord said, now, get moving, kumilos ka na. No? Matagal ka na bang nahinto sa paglilingkod? Get moving, kapatid. Kung nagpahinga ka ng matagal, inulit po niya in Deuteronomy 2:24. Sabi po, in Deuteronomy 2:24, sabi po, now get moving, kumilos. No? Ngayon na daw po, kapatid, now na. Kasi there's a great, great harvest waiting for us. Kaya naman we need to get moving. We need to get out. Sabi po dyan, Isaiah 52:11, get out, and leave your captivity. You have stayed so long, no? And it is long enough, no, kapatid.
masyado na nating tinambayan yung mountains na meron tayo, kapatid. And this is the time to break camp and move, kapatid. May great harvest na nag-aantay sa atin. The harvest is guaranteed. No? Kaya nga, it is about time to have the qualities of the harvester. And the Lord will be the one, no, to sustain us. Ikaw ay tatay, ikaw ay nanay, anak, no? May kanya-kanya po tayong bahagi sa kingdom ng Lord. May purpose po tayo. Do you know your purpose, kapatid? Napakahalaga po na alam natin yung purpose natin sa mundong ito. Kasi kung hindi, lilipas lamang po yung buhay natin, no? Na we are doing things, no? Nagpapakasaya tayo, ine-enjoy natin ang mga bagay ng mundong ito, pero paglipas ng araw, there is lack, no? Parang may kakulangan, parang hindi ko nararamdaman yung buhay, no? Kasi hindi natin alam yung purpose. But if we know our purpose, no? Kung saan tayo tinawag ng Panginoon, kapatid, yung buhay natin, hindi lang dito natin mai-enjoy, but we will enjoy it, no, kasama ang ating Panginoon. It is also guaranteed once we receive Christ, once we accept Him as our Lord and Savior, kapatid. Dito pa lang mararanasan mo na yung bunga. Dito pa lang mararanasan mo na yung saganang pagpapala ng Panginoon. Oo, bagamat may challenges, no, may mga pagsubok, pero yung mga yun ay bahagi lamang ng pagpapatatag sa atin ng Panginoon. It is also a seed, no, na itinatanim ng Lord for us to testify to people, no? Kanina nag-share si dito part, no? Pero naalala ko si Isabel, yung aking backup, no? Yung aking backup, shinare niya yung nangyari kay Itcha and yung provision ng Lord, yung favor ng Lord sa kanila. At yan din po yung naranasan namin, ng family namin, no? Yung aking bunsong anak po ay she need to undergo surgery, no? At kapag narinig mong surgery, hindi lang simple, no? Matindi po yun. Kailangan ng surgery. At doon po namin naranasan yung favor ng Lord na sa bawat hakbang namin, andun yung provision ng Lord, no? Andun yung hindi, sabi ko nga po sa mga nakakausap ko, hindi ko na i-detailed, mahaba po, pero sabi ko dun sa mga nakakausap ko, na sa kabila nun, nandun na siya sa operating room. Andun na siya. I was invited by the doctor to be inside the operating room habang hindi pa siya nakakatulog. Kasi pedya po. Pedya, pero mas matangkad sa akin. Kaya nagulat sila kasi yung operating table ay maikli para sa kanya. Kasi akala nila 4 years old, yung pala 14 years old. So pagpasok po namin doon, grabe yung operating room, ganun pala itsura niya. Sa Cardinal po ito. Ang liwanag, na parang ang imagination ko, sobrang liwanag sa likod, puro magagandang halaman na may mga ibon. So, ibig sabihin, ganun ka-peaceful yung lugar na yon. And habang siya po ay kinakausap ng doktor, kino-comfort po siya, wala akong takot, wala akong pangamba. No? Pinipilit ko pa ngang mag-alala. Kasi nakakahiya naman, baka sabihin naman, napaka-confident naman itong nanay na ito. Pero hindi po wala talaga akong nararamdamang takot. It is because of the peace of God, the peace that surpasses all understanding, the peace that comes from the Lord that will guard your heart and your mind, kapatid. Alam nyo, before ako lumabas at they will going to start the operation, sabi ko, Doc, pwede po tayong mag-pray? Oh, you do what you want, let's pray. Ganun ka, yung doctor, nakaka-bless po talaga sila. Ilang doctors po yon. Andun po yung head ng pedia, head surgeon, ano po yung surgeon niya, basta maraming doctors, and I led them to pray that time. And I praise God, I did it. Thank you, Lord. Hindi ako nahiya, hindi ako natakot, pero kasi andun yung confident na nagmumula, no? Sa Lord, binigyan niya ako ng confidence to do it. And as I go out, sabi ko nga po, pinipilit kong mag-worry. At nagte-text ako, nagbe-message ako sa mga tao, you pray for Sab, nag-undergo na po siya ng, sabi pa nung classmate ni Sab, what? Nagpa-plastic surgery ka? Alam nyo, nagkatawanan na lang kami ni Sab nung after ng operation kasi
plastic surgery yung iniisip niya. Pag narinig na surgery, gano'n, no? Pero it is a operation at hindi po madali kasi we are expecting something na hernia yung, sabi po, hernia yung nakita ng doktor at ng ultrasound, pero nung inopen ng doktor, wala. As in, wala. As in, clear yung cut. Kaya tinawag ako sa operating room, ma'am, nag-order po kami ng blood sa blood bank kasi wala po yung, hindi po hernia. And we have to really dissect, no? To really open it sa ibang part para makita namin ano ba yung nakikita, ano ba yung findings, no? At So nag-order sila and I am praying, Lord, I know that you are working, you are inside the operating room. Ikaw nagbibigay ng wisdom. And sabi nung doctor sa akin, don't worry kasi we have all the best doctor here in Cardinal. At agad-agad po ay pinatawag na nila yung surgeon na vascular surgeon. So nakaano po siya sa ugat and everything. So agad po inopen siya, another opening at pinatawag uli ako. Ang nakita po ay blood clot. No, gusto ko di ko pa nakita kasi baka hindi kayo sanay na makakita ng ganong itsura, pero ito po ay blood clot and sabi, bubuksan pa po namin yan, idadissect pa po namin at nakita po nila may malformation sa loob. From yung veins and artery niya ay nagdugtong na dapat wala, no? So they cut it out and I praise God, no? Sabi ng doktor, alam niyo ma'am, itong gantong condition, pwede siya sa puso, pwede siya sa utak, pwede kung saan. It is a congenital po, no, na nangyari na very, very rare. Kasi wala naman dapat yun. Pero anong ginagawa nitong malformation na to dito? So they cut it out, inalis na po. At praise God, nung pina-check po nila ay wala na, nothing to worry about, no? And glory to God. Salamat sa Lord, no? Sa kanyang kabutihan, sa kanyang provision, sa kapayapaang dulot niya sa atin, no? Sa amin bilang mga naglilingkod sa kanya. Kaya I encourage everyone, kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo, no? Depende yan, yung level niyan, para sa inyo mabigat, no? Para sa iba magaan, pero kapatid, it is all a seed. Huwag po tayong hihinto. Huwag po nating hayaan na yung circumstances na meron tayo ay patigilin tayo sa paglapit sa Panginoon, sa pagdulog sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon, kapatid. Gamitin po natin yung mga seed na yon. At yung seed na yon, kapag naitanim yon, magbubunga at aanihin po natin, mga kapatid. So praise God, no? Palakpakan po natin ang Panginoon. And as we end this, no? Let's worship the Lord. Let's worship the Lord of the harvest. The Lord who provides, the Lord who heals, no? The Lord that enables and equips us sa ating mga buhay. Sige po, let's praise God. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of
comes after the name Jehovah is His character. What comes after the name Jesus ay ang kanyang karakter, kapatid. Jehovah Jireh, He is our provider. He will sustain us. He will provide for us. He is our healer, kapatid. He is our banner. Siya po ang magpapatagumpay sa bawat isa sa atin. Kaya naman po, kapatid, you don't have to worry about anything. Just declare the name of Jesus and you will meet His character, mga kapatid. Ano man yung nais natin mula sa ating Panginoon, He will do it. He will do it para sa kanyang mga anak and for His glory. That's why we thank you, Lord. Thank you for allowing us, Panginoon, to be reminded once again that there is a great harvest, Panginoon. And thank you for equipping us. Thank you that for the whole month, Panginoon, in-equip mo ang iyong mga anak. And salamat, Panginoon, dahil handa na po kami for the battle. Lord, nagaganap na, maraming nagaganap sa paligid, all signs and wonders, lahat ng yan hindi mapipigilan dahil yan ay nakasaad sa salita mo, Panginoon. Ang mahalaga ay handa po ang bawat isa sa amin. Ang mahalaga, we are dependent on your word. We are dependent on who you are sa aming mga buhay. We thank you, God, for always equipping us. We thank you, Lord, for always reminding us, oh God, that you are here, that you are with us, Panginoon. Kasama ka namin sa aming mga buhay and we don't have to worry about anything, oh God. Thank you, Lord. Dahil inunahan mo na po sa iyong salita, sabi, bring your anxiety on me because I care. Alam ng Lord, kapatid, na may mga alalahanin. Alam ng Lord na may mga kanya-kanya tayong kabigatan, stresses, pero ang sabi ng Panginoon, dalahin natin yon sa kanyang paanan at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. He will give us the strength. He will give us the joy and the peace na kailangan natin even in those sad moments, on those sa mga bagay na mabibigat sa ating mga buhay. He will be the one to carry it for us. Ang nais lamang niya is for us to go on Him, to have a quality time with Him, to have the moment of prayer with Him, to talk to Him, to know more about His Word, to know His will and ways para sa atin. Nandito ka na ngayon, kapatid, huwag mo nang sayangin. Pagpatuloy mo na, kilalanin mo ang Panginoon. Paglingkuran mo siya habang may panahon pa. Because death is not a respecter of age. Hindi natin alam kung kailan walang nakababatid, hanggang kailan na lang tayo. Ang mahalaga ay ginagawa natin ang purpose na inilagay niya sa ating mga buhay. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Thank you for equipping us once again. Thank you for all the blessings. Salamat, Panginoon, dahil you are the one who provide for every needs na kailangan namin sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, sa lahat ng pangangailangan namin. Thank you, Lord. And thank you dahil you are allowing us to be blessed, to be a blessing as well. Lord, huwag niyo pong hayaan na mahinder yung pagpapalang yon dahil hihinto na lamang sa amin. But help us, Lord, to be a blessing to others and to be a blessing to this church, to be a blessing, O God, Lord, na nais mo para sa iyong mga anak, sa mga anak mong tinawag mo, Panginoon. We thank you, Lord, once again for your goodness. Hayaan mo po na yung mga words na natanggap namin sa araw na ito, Lord, ay mag-penetrate po sa aming mga puso. Mamunga, O God, Lord, not just 30, not just 60, but 100 times fold, so God. Lord, help us, Lord, to be 10 times better sa aming mga pamumuhay ngayon, sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral, Panginoon, sa ministry na meron kami. Help us to be better. Lord, it is for your glory. It is for your glory and not about us, Panginoon. Kami ay manggagawa mo lamang po, O God. At ang nais naming maihayag ay ang iyong kabutihan,
ay ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian. Salamat, Panginoon, that today as we end this series, O God, Lord, we are truly equipped to face another season na naman ng aming mga buhay. And as we stay for our faith group, Panginoon, tulungan mo kami to interact, to be active participants, O God, Lord, kung ano man yung natutunan namin sa araw na ito. We thank you once again for your goodness. We thank you for the healing, O God, Lord, na pinagkakaloob mo sa iyong mga anak. May mga kapatiran kami na may sakit ng ulo, sipon, lagnat. Lord, ano man yung kanilang kalalagayan, diabetes, sakit sa puso, O God, Lord, ikaw po ay dakilang manggagamot. You are our healer, Panginoon. And we claim healing because healing is our portion. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Ikaw po ang patuloy na madakila, O God, Lord. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. The Lord bless you and keep you. The Lord make shine His face upon you and be gracious unto you. Salamat, Panginoon. To you all the glory and the honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.